Update po tayo sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao. Kausapin po natin si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes ma'am, magandang tanghali din po sa inyo. Ano na ho ang latest sa ating monitoring? Nakailang aftershocks na po ba ang naitala? As of 9:30, nakapagtala po tayo ng 70 aftershocks and ang pinakamataas po nito is magnitude 6.7. And it was felt as intensity 3 sa may General Santos City. Okay, kanina ho nagtaas kayo ng tsunami warning. Hanggang anong oras ho ba inaasahan itong nakataas pa rin? Yung expected natin na latest arrival would be, again, yung window period natin is between 7:37 to 9:37. Apo. So, meron tayong, sa SOP natin, nagbigay tayo ng allowance na 2 hours more bago natin bawiin yung, or i-lift natin yung tsunami warning. Okay, ano hong mga areas ang nakitaan po natin na maaaring may senyales po ng tsunami na? Meron tayong, based on our sea level stations, meron tayong more or less 1 meter tsunami waves sa may Kiamba, Sarangani, Maasim, Sarangani, Calamansi, Sultan Kudarat, and less than 1 meter sa may Mati, Davao Oriental, and Zamboanga City. So ito yung sa sea level stations natin, biglang umangat, but we have to confirm this on the ground. So may mga nakikita tayong videos na may mga tsunami waves na dumating, pero hindi naman gano'n ka-destructive. So titingnan natin, again, we will reevaluate our data, and kapag wala talaga at 11:37, we may lift the tsunami warning. Okay, yung origin po nito yung Cotabato, Cotabato Fault. Madalas ho ba na gumagalaw itong fault line na ito, sir? Yes po, madalas po ito. Every now and then may mga maliliit na lindol. In fact, last year meron tayong earthquake swarm. And pero yung pinakamalaki na lindol na nangyari along the Cotabato Trench would be the magnitude 8.1 event that happened 1976, August 17. That's in fact this year we will commemorate the 50th anniversary of that event. Nagkaroon ng tsunami and around 8,000 people died during that event. Okay, kasi nagkaroon ng tsunami. Opo, para po dun sa mga maaaring hindi pamilyar sa lakas po nitong 7.8 magnitude na lindol, pwede ho ba ninyong paki-describe anong mararamdaman kapag ganyang kalakas na? Depende kasi yan sa gaano kalalim or kababaw yung lindol. So kahit meron tayong magnitude 7.8, kung malalim naman, hindi po yan, kung masyadong malalim say 100 kilometers, hindi po yan halos maramdaman ng mga tao. But kapag mababaw, katulad nung nangyari kanina, 33 kilometers, naramdaman yan ng mga tao. So naramdaman yan as intensity 7. Now, so ano naman ibig sabihin ng intensity 7? Apo. Intensity 7, that is considered as destructive. And maramdaman na yung karamihan ng mga tao are frightened, and they would run outdoors. People would find it difficult to stand in upper floors, and heavy objects and furniture would overturn or topple. Yung mga bells, dambana sa simbahan may ring. Yung old and poorly built structures would experience considerable damage, and some even yung well-built structures natin are slightly damaged. I see. And pwedeng magkaroon ng cracks sa walls, sa dikes, sa fish ponds, road surface, or concrete hollow block walls. Yun po yung in-expect natin for an intensity 7 event. Opo. Sa intensity 7 po ba, makakatayo ka pa ba yan? Or makaka-duck cover and hold? Or yung mga posisyon na pinapagawa po, mahihirapan na? Well, people will find it difficult to stand in upper floors, but pwede ka pa rin namang mag-duck over and hold during the shaking. Takbo ka kagad sa ilalim ng mesa. And or kung walang mesa sa door jump. And then once the shaking stops, then you evacuate immediately. Okay. Pwede pa naman makapag-duck over and hold. Pero mahihirapan, Pero sa ganito hong pagkakataon na 7.8 magnitude, sabi nyo nga, destructive na ito. At may mga nakikita na ho tayong video na mga nag-collapse na mga establishmento. Would you advise, ano ba yung pinakamagandang advice? Magda-duck cover and hold pa ba? O didiretso na sa labas para talagang mas open po yung area?
Yung dock cover and hold kasi would only work if yung buildings natin are properly constructed. It will not hold, it will not be effective kung yung buildings natin, when it was constructed, hindi nagpa-follow ng building code. The dock cover and hold can only protect you from falling debris, but it cannot protect you from, kapag collapse yung building. So, first and foremost, you have to make sure na yung buildings are properly constructed. Aha. Kasi sa ngayon ho, nakakaranas ng mga aftershocks tayo, ano? At malalakas pa nga, yung huli ay 6.7, if I remember it correctly, sir, no? Enough na ho ba yun para sabihin natin na, kumbaga, wag mo nang bumalik, no, dun sa mga establishmento po na nagkaroon ng mga cracks? Yes, tama kayo. In fact, yung advice natin for establishments or buildings or structures that are visibly damaged, may mga cracks, wag muna sila pumasok. Kasi kung hindi man ito na-damage during the main shock, baka it will totally collapse during the strong aftershock. So bago sila pumasok, they have to seek advice from their local, municipal, or city engineering office, and then, maghingi sila ng advice kung pwede ba silang bumalik. Okay. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming update na yan, sir. Maraming salamat din po. Yan po naman si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol.